Ang anak ko, na pinaghirapan kong buhayin mag-isa, ay mayabang na pinirmahan ang pangalan ko para sa malaking utang. Ginawa niya sa lupa namin ang lupang pinaghirapan ko. Para sa kasintahan niya. Nanginginig ang kamay ko nang makita ko ang mga papeles, pero may nagbago sa akin. Akala niya matanda na ako at madaling linlangin. Si Elena, 49 na taong gulang, ay isang negosyanteng matagumpay, ang may-ari ng Belmonte Realty Corp. Isang babaeng pinagsamahan ang talino at tiyaga. Sa unang tingin, payapa ang kanyang mundo, ngunit sa loob, may nagbabadyang unos na matagal ng kinikimkim. Ang unos na iyon ay sumabog sa isang lugar na hindi niya inakala, sa isang maaliwalas na hapon sa sentro ng Makati. Sa loob ng isang marangyang Apple Store sa Greenbelt, aabala ang mundo. May mga naghahanap ng bagong teknolohiya, may mga nagpapahalaga sa makintab na disenyo. At doon, sa gitna ng lahat, nakita ko siya, si Donato. 52 taong gulang, ang aking asawa. Matikas pa rin ang kanyang tindig, punong-puno ng kayabangan habang nakasama ang isang batang babae. Si Chlo, 25 taong gulang, ang kanyang kerida, na kumakapit sa kanyang braso na tila isang palamuti. Ang kanilang presensya ay parang isang maingay na nota sa tahimik na simponya ng tindahan. Si Donato, na may mapagmataas na ngiti, ay humarap sa sales assistant. Gusto ko ng 2 iPhone 15 Pro Max, utos niya, na parang bumibili lamang ng candy. Ang pinakamahal. Iyong may pinakamalaking storage, 1 terabyte, sa kulay natural titanium. Hindi mahalaga ang presyo. Binigyan niya si Chlo ng isang sulyap na puno ng pagmamay-ari, na tila sinasabi, kita mo, ito ang buhay na maibibigay ko sa'yo. 2 mamahaling telepono, humigit kumulang 210,000 piso bawat isa, kaya 420,000 piso ang kabuuan. Isang malaking halaga para sa 2 laruan. Iniabot ni Donato ang kanyang itim na credit card, ang kanyang e-black card, na lagi niyang ipinagmamalaki. Ngunit sa pagsubok ng sales assistant, hindi po ma-process, sir, ang paulit-ulit na tugon. Sumimangot si Donato, muling sinubukan ang isa pang card, pagkatapos ay isa pa. Bawat pagtanggi ay parang suntok sa kanyang pagkalalaki. Bawat pagsubok ay naglalantad ng kanyang kahinaan. Unti-unting namuo ang pawis sa kanyang noo, ang kanyang mapagmataas na ekspresyon ay napalitan ng inis, pagkatapos ay kahihiyan. Nagbulong-bulungan ang mga tao sa paligid, ang kanilang mga tingin ay tila naghuhusga. Hindi kalayuan, sa isang sulok, ako ay nakatayo. Nakita ko ang lahat. Ang aking kamay ay dahan-dahang gumalaw. Ang aking daliri ay bahagyang kumilos sa screen ng aking sariling telepono. Isang tapik, at ang lahat ng koneksyon ng kanyang mga credit card sa bangko ay naglaho. Na-block. Hindi ito isang aksidente, hindi isang system error. Ito ang aking gawa. Ramdam ko ang lamig ng bakal sa aking loob, ang matagal ng kinimkim na galit ay nagiging isang matalas na desisyon. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono. Si Donato. Ang kanyang boses ay puno ng put at pagkabigo. Anong nangyayari sa mga card ko, Elena? Hindi sila gumagana. Sinira mo na naman ang aking reputasyon. Ang mga salita niya ay tila patalim, ngunit hindi na ako nasasaktan. Ang puso ko ay parang yelo. Hindi sirain ang card, Donato, kalmado kong tugon. Ang aking boses ay isang bulong lamang sa gitna ng ingay ng tindahan. Ako ang nag-block. Lahat ng card mo. Sa kabilang linya, isang nakakabinging katahimikan. Nakita ko ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla, kahihiyan at galit. Nagulat siya sa gitna ng karamihan, tila isang estatwa ng pagkalito. Tumingin ako sa malayo, sa labas ng malaking bintana. Ang aking puso ay hindi na tumibok para sa kanya. Hindi pa ito ang simula, Donato, bulong ko sa hangin, hindi na niya naririnig. Ito ay isang paalala lamang. Upang maunawaan ang sandaling ito, kailangan nating balikan ang 3 buwan na lumipas,
ang panahon kung saan ang apoy ay naging yelo, at ang pagmamahal ay naging isang matinding pagpapatupad ng hustisya. Bago maging yelo ang aking puso, ito ay minsan ding nag-alab, lalo na para kay Donato. Ngunit upang maintindihan ang pagbabagong iyon, kailangan nating balikan ang nakaraang 10 taon ng aming pagsasama. Ako si Elena, ipinanganak sa isang pamilyang simple ngunit masipag. Ang aking ama, bago siya pumanaw, ay nagsimula ng isang maliit na real estate business. Siya ang aking inspirasyon, ang aking gabay sa buhay. Bata pa lamang ako, nakita ko na ang hirap ng pagtatrabaho, ang halaga ng bawat sentimo. Sa edad na 25 taong gulang, ako ang nagpatuloy sa kanyang pangarap, nagsumikap at unti-unting itinayo ang Belmonte Realty Corp. Mula sa iilan lamang na lupain, ito ay naging isang korporasyong kinikilala. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo, bawat tagumpay ay bunga ng aking dugo at pawis. Walang humpay akong nagtrabaho, halos walang pahinga, upang makamit ang mga pangarap ng aking ama at ang sarili kong ambisyon. Ang aking buong buhay ay nakatuon sa pagpapalago ng aming negosyo. Nakilala ko si Donato nang ako ay nasa peak ng aking pagtatrabaho. Siya ay gwapo, mapagbiro at puno ng matatamis na salita. Ang kanyang mga mata ay tila nangangako ng isang magandang kinabukasan. Ang kanyang mga ngiti ay kayang tunawin ang pinakamatigas na puso. Naakit ako sa kanyang charisma, sa kanyang pangako ng isang pamilya, isang buhay na puno ng pagmamahalan. Noon, ramdam ko na siya ang kulang sa aking buhay, ang kapareha na magbibigay ng balanse sa aking pagiging workaholic. Naniwala ako sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, at ibinigay ko sa kanya ang aking puso ng buo. Bago ang aming kasal, pinirmahan namin ang isang prenuptial agreement. Hindi ko binasa ang bawat detalye. Para sa akin, iyon ay isa lamang formalidad, isang tradisyong pinasukan ng aking ama upang masiguro ang kinabukasan ng aming pamilya at negosyo. Hindi ko inakala na ang papel na iyon ang siyang magliligtas sa akin sa hinaharap. Hindi ko naisip na ang isang simpleng pirma ay maaaring maging pondo ng aking kalayaan. Si Donato, sa kabilang banda, ay hindi rin gaanong nagbigay pansin. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang magpakasal sa akin, sa babaeng may taglay na yaman at negosyo. Nasilaw siya sa kinang ng aming pangalan, sa halip na sa tunay na pagmamahal. Pinili kong ipwesto si Donato sa aming kumpanya. Hindi siya kasing sipag ko, ngunit binigyan ko siya ng posisyon, upang magkaroon siya ng imukha ng karangalan sa lipunan. Nais kong maging pantay kami sa mata ng lahat, na maging proud siya sa kanyang sarili. Tinustusan ko ang kanyang mamahaling lifestyle, ang kanyang mga luxury cars, ang kanyang mga mamahaling damit, upang maging presentable siya sa kanyang mga kasosyo, sa kanyang mga kaibigan. Nais kong maging proud siya, na maging pantay kami, kahit na alam ko sa puso ko na ako ang nagbubuhat ng halos lahat ng pasanin. Para sa akin, ang lahat ng iyon ay pagpapakita ng pagmamahal. Nais kong maging masaya siya, na magkaroon ng buhay na pinapangarap niya, kahit na nangangahulugan iyon ng labis na pagpapakasakit sa aking bahagi. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang Donato na mapagmahal at masigasig ay naging isang estranghero. Unti-unting lumitaw ang mga lamat sa aming pagsasama. Mas madalas siyang wala sa bahay, palaging may business trips, na karaniwan ng sa Boracay ang destinasyon. Ang Boracay, na dating lugar ng aming honeymoon, ay naging simbolo ng kanyang pagtataksil, ng kanyang paglayo. Hindi na siya interesado sa pamilya, sa akin. Ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa kanyang sariling kapakanan, sa kanyang panlabas na anyo, sa kanyang mga sosyal na koneksyon. Ang bawat gabi ay isang patunay ng kanyang kawalang interes. Madalas, mag-isa akong naghihintay, gising sa gitna ng gabi, nagtataka kung nasaan siya. Ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, umaasa na makikita ang kanyang sasakyan. Sinusubukan kong intindihin na ipaliwanag ang kanyang pagkawala sa pamamagitan ng kanyang trabaho, ng kanyang stress, ng kanyang mga responsibilidad.
Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi ito ang totoo. Ang kalungkutan ay unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng aming tahanan, sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang bawat gabi ay isang patotoo sa kanyang paglayo, isang patunay ng aking lumalalim na kalungkutan, isang nagkukubling kirot sa aking dibdib. Ang Donato na minahal ko ay naging isang pasanin, isang anino na sumisipsip sa aking enerhiya, sa aking pag-asa. Ang dating pag-ibig ay napalitan ng isang mapait na pagkilala, isang pangunawa na ang taong pinili kong mahalin ay isang estranghero, isang pabigat sa aking espiritu. Ang aking mga sakripisyo, na dati ay handog ng pag-ibig, ay unti-unting naging isang tanikala na nagtatali sa akin sa isang pag-ibig na matagal ng patay. Nagsimula akong makita ang malaking kawalan ng balanse sa aming relasyon, ang pagbibigay na walang katapusan sa aking bahagi, at ang pagtanggap na walang pasasalamat sa kanyang bahagi. Ito ang simula ng aking paggising kahit gaano pa ito kasakit. 3 buwan bago ang insidente sa Apple Store, nangyari ang sandaling nagpabago sa aking buhay. Ito ang sandaling nagtulak sa akin mula sa pagiging mapagtiis patungo sa pagiging isang mandirigma. Ito ay isang ordinaryong gabi, isa sa maraming gabi na mag-isa akong umuuwi, habang si Donato ay abala sa kanyang mga business trips. Nag-iisa ako sa aming malaking bahay, ang katahimikan ay tila isang nakakabinging ingay. Habang nagliligpit ako ng mga gamit sa aming silid-tulugan, napansin ko ang kanyang ipad na nakabukas sa ibabaw ng kanyang nightstand. Hindi ko ugali na pakialaman ang kanyang mga gamit, iginagalang ko ang kanyang pribadong espasyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may invisible na puwersang humila sa akin, isang malakas na pagtulak na hindi ko kayang tanggihan. Ang screen ay nagpakita ng isang message notification. Isang pangalan, isang kaganapan na sumira sa aking mundo, Chloe, Dear I Love. Kasama nito, isang larawan. Isang larawan ng mga plane tickets at resort booking sa Boracay. Hindi lang iyon. May kasama pang litrato ng isang private villa na may 2 baso ng champagne sa gilid ng pool. Ang tanawin ay pamilyar, ang resort na iyon ay isa sa mga paborito ni Donato, na kami ay minsang nagpunta. Ngayon, siya ay kasama ng iba. Ang katotohanan ay sumabog sa aking mukha, masakit at mapait kaysa sa anumang pangarap na bangungot. Walang sigaw, walang luha. Hindi ako nagwala, hindi ako nagbasag ng gamit. Tanging isang nagyayelong kapit sa aking puso, na mabilis na naging matalas na pag-iisip. Ang sakit ay matindi, isang sakit na tumago sa buto, ngunit mas matindi ang pagkadiri at ang matinding galit na bumalot sa akin. Hindi ko naramdaman ang pagnanais na magsumbatan o magalit ng husto. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado, isang determinasyon na hindi ko kailanman naramdaman noon. Ang pag-ibig na matagal nang humihingalo ay tuluyan nang namatay sa sandaling iyon, at ang pumalit ay isang matinding pagkamuhi at pagkasuklam. Ang dati kong pagmamahal ay naging isang malamig na bato, matigas at hindi na kayang basagin. Hindi ito diborsyo, bulong ko sa aking sarili, ang aking tinig ay matatag, puno ng hindi nagbabagong desisyon. Ito ay pagpapatupad ng hustisya. Hindi ko nais ang isang eskandalo na pagpipiestahan ng lahat, na pag-uusapan ng mga kapitbahay at kasamahan. Gusto ko ng isang bagay na mas malalim, mas masakit, isang pagbagsak na hindi niya makikita, hindi niya mararamdaman, hanggang sa huli na ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng simpatya, ito ay tungkol sa pagkuha ng katarungan. Kinabukasan, lihim akong nakipagkita kay Atty. Badong de la Cruz, isang batikang abogado na kilala sa kanyang talino at diskresyon. Nagkita kami sa isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Pinili ko ang isang lugar na malayo sa mata ng publiko, isang lugar na magbibigay ng sapat na pribasiya para sa aming usapan. Direkta kong inilahad ang aking layunin. Ayoko ng eskandalo, Badong, paliwanag ko, ang aking boses ay kalmado ngunit. May diin, ang aking mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Gusto kong dahan-dahan siyang lumubog, nang hindi niya namamalayan, hanggang sa wala na siyang mapagpipilian kundi ang bumagsak. Hindi nagulat si Achoy.
Badong. Sanay na siya sa mga kasong puno ng drama at pagtataksil. Tahimik siyang nakinig, sinasalin ang aking mga salita sa legal na terminolohiya. Ang kanyang mukha ay seryoso, nakikinig sa bawat detalye ng aking plano. Una, Badong, utos ko, ang aking tinig ay hindi nanginginig, ibenta natin ang villa sa Alabang Village. Kahit mas mababa ng kaunti sa market value, basta mabilis at walang aberya. Pangalawa, itigil ang lahat ng pagbabayad para sa kanyang mga sasakyan na nakapangalan sa kumpanya. Hindi ko kailangan ng anumang bakas niya sa aking buhay, sa aking ari-arian. Ang bawat koneksyon sa kanya ay dapat putulin, dahan-dahan, at hindi niya dapat maramdaman. Nagsimula rin akong magbalot ng aking mga personal na gamit, ang mga mahahalagang bagay na may sentimental na halaga. Tahimik kong inilipat ang mga ito sa isang apartment na lihim kong inupahan, isang lugar na magiging aking kanlungan kapag sumabog na ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang pagpapalaya. Ang bawat kahon na aking binalot ay tila isang pagtanggal ng isang bigat sa aking balika. Ang bawat gamit na aking inilipat ay tila isang hakbang palayo sa nakaraan. Si Donato, abala sa kanyang mga kalokohan at paglalakwat sa kasama si Chlo, ay nanatiling walang kamalay-malay. Nabubulag siya sa kanyang sariling kayabangan, sa kanyang sariling ilusyon. Hindi niya nakikita ang lambat na unti-unting humihigpit sa kanyang paligid. Mga minamahal kong tagapakinig, sa tingin niyo ba tama ang naging desisyon ni Elena na tahimik na magplano ng paghihiganti? O mas mainam kaya kung hinarap niya agad si Donato, kahit pa may eskandalo? Ibahagi ang inyong mga kuro-kuro at saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga pananaw at karanasan tungkol sa ganitong sitwasyon. Salamat po! Sa loob ng 3 buwan na lumipas, pagkatapos ng aking pagtuklas, ako ay nagpatuloy sa pagganap ng aking papel bilang isang mapagmahal at masunuring asawa. Ito ay isang maskara, isang perpektong pagtatago ng nagkukubling galit at matinding plano. Tuwing umaga, pinaghahanda ko siya ng kape ng agahan. Kung aalis siya para sa kanyang business trip, hahalikan ko siya sa pisngi at sasabihin, mag-ingat ka, mahal. Ang bawat galaw ay mailayunin, bawat salita ay isang panakip butas lamang. Ang bawat pag-arte ay pinag-aralan, bawat ngiti ay pilit, lahat para sa isang layunin. Aalis si Donato, ang kanyang mukha ay puno ng kasayahan, hindi alintana ang anumang nagbabadyang unos. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat pag-alis niya ay isang hakbang palapit sa kanyang pagbagsak, sa kanyang tuluyang paglaho sa aking buhay. Habang wala siya, ako ay abala. Ang villa sa Alabang Village, ang pinakamalaki at pinakamahal na ari-arian namin, ay mabilis na nabenta. Hindi ako gaanong nag-abala sa presyo. Nagkaroon ng isang cash buyer, at ito ay natapos ng walang anumang aberya. Mahalaga sa akin ang bilis at pagiging discreet. Ang halaga ng bahay ay hindi na mahalaga sa akin, ang kalayaan ang aking pinahahalagahan. Ang pagbebenta ng ari-arian na iyon ay tila pagtanggal ng isang mabigat na tanikala sa aking liig. Isang araw pagkatapos ng transaksyon, ako mismo ang nagbalot ng aking mga gamit. Hindi ako nagmadali. Bawat libro, bawat piraso ng alahas na may sentimental na halaga, bawat memorabilia na nagpapaalala sa aking pinagdaanan ay maingat kong inilagay sa mga kahon. Hindi ako nagmadali. Bawat galaw ay may katumpakan, bawat item ay pinili ko. Ang mga bagay na nagpapaalala sa aming dating pagsasama, ang mga regalo niya, ay iniwan ko. Hindi ko na kailangan ang mga ito. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon sa mga bagay na walang halaga. Dahan-dahang lumuwag ang bahay. Ang mga kabinet ay nabawasan, ang mga dingding ay unti-unting nawala ng palamuti, ang bawat espasyo ay tila humihinga na. Ngunit si Donato, sa kanyang bulag na kayabangan at pagiging abala sa kanyang sarili, ay hindi man lang napansin ang unti-unting pagbabago. Ang kanyang mundo ay masyadong nakasentro sa kanya, sa kanyang sariling kasiyahan. Isang hapon, ipinatawag ko si Mang Tonyo, ang aming matagal ng security guard sa subdivision.
Isa siyang matapat na tao na pinagkakatiwalaan ko at alam kong hindi siya tatanong ng marami. Naupo kami sa isang sulok ng bahay, ang aking boses ay mahina ngunit malinaw. Mang Tonyo, utos ko, ang aking tingin ay matalim, pagkaalis ko, palitan niyo agad ang lahat ng access code sa gate at sa mismong bahay. Si Donato, wag na siyang papasukin sa gate. Nasa inyo na ang bagong titulo ng ari-arian. Iniabot ko sa kanya ang mga kopya ng dokumento, ang patunay ng pagiging bagong may-ari ng villa. Tumingin siya sa akin, walang katanungan sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa at respeto. Alam niya na may malalim na dahilan ang aking mga desisyon. Ang gabi bago ang aking paglipad patungong Paris, umupo ako sa harap ng aking laptop. Ang ilaw ng screen ay sumasalamin sa aking mukha, na ngayon ay payapa at puno ng determinasyon. Ang cursor ng aking mouse ay dahan-dahang gumalaw, lumulutang sa ibabaw ng buton na may nakasulat na "Block permanently". Ito ay para sa lahat ng credit card ni Donato. Ang mga card na kanyang ipinagmamalaki, ang mga card na sumusuporta sa kanyang walang kabuluhang pamumuhay, ang mga card na aking pinaghirapan. Isang click at ang lahat ay tapos na. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Ang aking puso ay naging isang bato. Ang parasitong kumain ng aking buhay sa loob ng 10 taon ay sa wakas ay tinanggal, bulong ko sa hangin, ang aking tinig ay malamig. Hindi ito paghihiganti lamang. Ito ay paglaya, isang bagong simula, isang pagpapalaya mula sa isang gintong hawla na ako mismo ang gumawa. Ngayon ako ay malaya. Malaya mula sa bigat ng nakaraan, malaya mula sa isang buhay na hindi na para sa akin. Ang bawat desisyon ay naging isang hakbang patungo sa pagbawi ng aking sarili, ng aking dignidad, ng aking buhay. Ang mundo ni Donato ay gumuho sa isang iglap. Matapos ang nakakahiyang insidente sa Apple Store, ang galit at kahihiyan ay umalinggaw sa bawat sulok ng kanyang isip. Nagmamaneho siya ng kanyang mamahaling sports car. Mabilis na pinatakbo ito papalayo sa tindahan, habang nagmumura at pinagtatanggol si Chloe. Hindi kasalanan ng card, babe, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, at si Chloe na ngayon ay nag-aalala. May problema lang sa sistema ng bangko. Ayusin ko agad ito pag-uwi. Nang makarating sila sa kanilang villa sa Alabang Village, bumaba si Donato na puno ng galit. Ngunit nang subukan niyang buksan ang gate gamit ang kanyang fingerprint at wala. Hindi bumukas. Paulit-ulit niyang sinubukan, ang kanyang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Sa wakas, lumabas si Mang Tonyo, ang security guard. Ang kanyang mukha ay malamig, walang emosyon. Sir Donato, sabi niya, hindi na po kayo maaaring pumasok. Ipinagbili na po ni Ma'am Elena ang ari-arian. Iniabot ni Mang Tonyo ang isang kopya ng dokumento ng paglilipat ng titulo. Napatingin si Donato sa damuhan. Doon, nakita niya ang 5 malalaking itim na sako ng basura. Sa loob nito, nakikita niya ang kanyang mga mamahaling damit, ang kanyang branded na sapatos, ang kanyang mga personal na gamit. Ang lahat ay nakaimpake na parang basura, iniwan sa labas. Nagulat siya, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kahihiyan ay mas matindi kaysa sa galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nagbago ang ekspresyon ni Chloe. Mula sa pagiging malambing, ito ay naging mapanukso at galit. Ano ito, Donato? Basura. Iyan ba ang ipinangako mong buhay sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Pilit na isiniksik ni Donato ang mga sako sa likuran ng kanyang sports car. Hindi ito kasya. Halos pumutok ang sasakyan sa dami ng kanyang gamit. Pinilit niyang ipasok, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagkabigo. Nang makalabas sila sa subdivision, patungo sa highway ng EDSA, biglang namatay ang makina ng kanyang mamahaling sports car. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila sa gitna ng ingay ng trapiko. Walang start, walang ilaw, wala. Ngayon, hindi lang siya walang pera, wala rin siyang sasakyan. Hindi nagtagal, isang tow truck ang dumating.
Ang mga lalaki ay lumabas, may dalang mga papeles. Sir, sabi ng isa, kami po ay mula sa financing company. Ang sasakyan pong ito ay nakapangalan sa Belmonte Realty Corp. At ang lahat ng bayad ay itinigil na. Ikinagagalak po naming kumpiskahin ang sasakyan. Nagsimula silang ikabit ang sasakyan sa tow truck. Magkano ang utang? Tanong ni Donato, desperado. Babayaran ko agad. Humigit kumulang 480,000 piso, hindi ba? Babayaran ko na ngayon. Ngunit pumiti lamang ang mga empleyado ng kumpanya, isang ngiti ng paghamak. Hindi ito tungkol sa pera na kayang bayaran niya ngayon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Tiningnan ni Chlo ang kanyang telepono. Isang video. Ang video ni Donato na nakakahiya sa Apple Store ay kumalat na sa social media. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Nagalit siya. Wala ka ng pera, Donato. At ngayon, pati pangalan ko, nadamay na rin, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Tumawag si Chlo ng isang taxi. Paalam, Donato, sabi niya, wala kang silbi. Iniwan niya si Donato sa gitna ng maalikabok na EDSA, kasama ang kanyang mga basura. Si Donato ay nakatayo doon, nag-iisa, hawak ang mga sako ng kanyang mamahaling gamit, ang kanyang mundo ay gumuho sa paligid niya. Ang araw ay unti-unting lumubog, at ang kanyang buhay ay tila kasabay na lumubog sa dilim. Nagpatuloy ang paglakad ni Donato sa mga kalye ng Maynila. Ang kanyang mga paa ay namamaga sa mga sapatos na mamahalin na hindi sanay sa paglakad ng milya-milya. Ang mga sako ng kanyang mga mamahaling damit, na dati ay simbolo ng kanyang kayamanan, ay ngayon ay naging mabigat na pasanin. Gutom siya, uhaw, at ang bawat hakbang ay tila isang paghila sa kanyang natitirang dignidad. Ang gabi ay malamig at ang hangin ay tila nanunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Huminto siya sa harap ng isang tindahan na bukas 24 na oras. Nais niya ng isang malamig na tubig, isang merienda, kahit ano para pawiin ang gutom at uhaw. Ngunit nang ilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa, blanko. Walang cash. Inabot niya ang kanyang wallet, ngunit ang lahat ng kanyang credit card ay blanko rin. Sinubukan niyang buksan ang kanyang banking app sa telepono, ngunit hindi rin ma-access. Ang kanyang mundo ay tila sarado na sa kanya. Kinapa niya ang kanyang mga sako, umaasa na makakita ng kahit isang barya, ngunit walang anuman. Ang kanyang mga gamit na pinagmamalaki niya noon ay hindi na makakatulong. Sa kanyang desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niya ng tulong. Naalala niya si Anton, ang kanyang kalaro sa golf, at si Ramon, ang may-ari ng luxury car dealership. Ang mga taong lagi niyang kasama sa mga pagtitipon, sa mga inuman, sa mga paglalakwatsa. Tinawagan niya ang bawat isa, ngunit ang tanging tugon ay ang ring na hindi sinasagot o ang mga mensaheng nagsasabing hindi siya mahanap. Sa huli, tuluyan na nilang ni-block ang kanyang numero. Napanood na rin nila ang kumalat na video niya sa social media, ang kanyang kahihiyan. Lahat sila, mga peking kaibigan, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang mga ahas na ito ay magbabayad. Hindi niya inisip ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga kapabayaan. Ang lahat ay kasalanan ng iba, kasalanan ng mga taong ito, at lalo na, kasalanan ni Elena. Hinanap niya ang isang lugar na matutulugan. Isang saradong tindahan ang kanyang nakita. Doon, sa semento, ibinagsak niya ang kanyang mga sako. Ginawa niyang unan ang isa sa mga sako ng kanyang mamahaling damit. Ang lamig ng semento ay kumalat sa kanyang katawan. Kinagat siya ng mga lamok, ang kanyang balat ay nangati. Ang pagod at gutom ay lumalaban sa kanyang pagtulog, sa gitna ng kanyang kalungkutan at pagod, isang ideya ang namuo sa kanyang isip. Ito ay kasalanan ni Elena, bulong niya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Planado niya ito. Humihingi ako ng kalahati ng kanyang yaman bilang kabayaran. Ako ang kanyang lehitimong asawa. Ang kanyang utak ay puno ng mga ilusyon ng paghihiganti, ng pagwawagi sa korte,
ng pagmamakaawa ni Elena sa kanya. Ang mga matatamis na pangarap na ito ang nagtulak sa kanya sa pagtulog, sa isang gabi na puno ng lamig at paghihirap. Ang pagtulog na iyon ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi ng mga bangungot ng isang buhay na nawala. Kinabukasan, si Donato, na ang kanyang damit na Armani ay lukot-lukot at ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ay nagtungo sa isang tanggapan ng libreng tulong legal. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang dating kayabangan, kahit na ang kanyang anyo ay nagpapahiwatig ng kanyang pagbagsak. Nakipag-usap siya sa isang batang abogado, si Carlo, na mukhang baguhan pa. Gusto kong kasuhan si Elena, simula ni Donato, ang kanyang boses ay matigas. Iniwan niya ako, inagaw ang lahat ng aking ari-arian. Dapat siyang makulong at dapat niyang ibigay ang kalahati ng kanyang yaman. Ako ang kanyang lehitimong asawa. Pinipilit niyang gawing biktima ang sarili, bumubuo ng isang kwentong puno ng kasinungalingan at pagmamalabis. Nangako pa siya kay Carlo ng milyon-milyong piso kapag nanalo ang kaso. Nakikita pa rin niya ang sarili bilang isang taong mayaman at makapangyarihan. Ngunit ang katahimikan ng tanggapan ay biglang nabasag. Isang anino ang dahan-dahang lumapit. May pumasok sa silid, isang lalaking nakasuot ng itim na eleganting trage, bit-bit ang isang mamahaling buhayang leather na maleta. Ang kanyang presensya ay tila nagpabago sa hangin, nagbigay ng bigat sa paligid. Si Attorney Badong de la Cruz, ang abogado ni Elena. Ang ngiti ni Carlo ay nawala, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at takot. Magandang umaga, Donato, kalmado ngunit matigas na bati ni Attorney Badong. May dalawang pagpipilian ka. Umalis ka at mawala o magpatuloy at mabulok sa bilangguan. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa buto ni Donato. Inilabas ni Attorney Badong ang isang folder. Ang unang dokumento ay ang prenuptial agreement na pinirmahan ni Donato at Elena 10 taon na ang nakakaraan. Sa kontratang ito, paliwanag ni Attorney Badong, malinaw na nakasaad ang total separation of properties. Hindi ka may-ari ng anumang ari-arian ni Elena, Donato. Kahit isang sentimo. Ang mukha ni Donato ay namutla. Ang papel na itinuring niyang walang halaga ay ngayon ay naging kanyang bangungot. Bukod pa rito, patuloy ni Attorney Badong, mayroon din kaming mga record ng lahat ng sahod ng empleyado na ibinigay ni Elena sa iyo. Ipinapakita nito na hindi ka kasosyo sa kanyang kumpanya, kundi isang empleyado lamang na sinusuportahan niya. Ang mga salitang kisuporta ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang kayabangan. Ngunit ang pinakamatinding suntok ay hindi pa dumarating. Naglabas si Atchoy Badong ng mga larawan. Mga larawan ni Donato kasama si Chloe, sa iba't ibang lugar, sa Boracay, sa mga high-end na restaurant. May mga text message pa, puno ng matatamis na salita at mga plano ng pagtataksil. At pagkatapos, ang huling ebidensya, mga detalyadong statement ng credit card ng Belmonte Realty Corp. Ipinapakita nito ang mga mamahaling regalo, mga biyahe, at mga transaksyon na ginamit para sa mga kabit, hindi lamang si Chloe, kundi pati na rin ang iba pa. Ang kabuang halaga, 30 milyong piso. Ang lahat ng ito, Donato, paliwanag ni Attorney Badong, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa yelo, ay maaaring magpatunay ng embezzlement at illegal asset management. Maaari kang maharap sa hanggang 6 na taong pagkakakulong. Ang iyong karangalan ay masisira, at ang iyong buhay ay magiging isang malaking kahihiyan sa lahat. Nanginginig si Donato. Ang kanyang ilusyon ng kapangyarihan ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang masabi. Ang batang abogado, si Carlo, ay mahinahon na lumapit kay Donato. Sir, sabi niya, mas mainam po kung pipirmahan niyo na po ito. Wala na po tayong laban. At doon, sa gitna ng kanyang pagbagsak, nilagdaan ni Donato ang isang dokumento. Isang pagtalikod sa lahat ng kanyang karapatan, isang pag-amin sa kanyang pagkakasala,
at isang paghingi ng tawad kay Elena. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang mapait na pagkatalo. Mga minamahal kong tagapakinig, kung kayo ay nakikinig pa hanggang dito, tulungan niyo po akong mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong kwentong ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko pa ang huling bahagi. Luha at katahimikan. 3 buwan na ang lumipas mula nang huling nasilayan ang kanyang dating buhay at ngayon si Elena ay nasa Paris. Ang hangin ng taglagas ay lumilipad sa mga dahon ng puno at ang amoy ng kape ay lumulutang sa himpapawid. Nakaupo si Elena sa isang tanyag na cave sa gilid ng Seine River, malapit sa Pont Neuf. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa mga dumadaang bangka. Ang dating pagod na nakaukit sa kanyang mukha ay tuluyan ng naglaho. Ngayon, may liwanag sa kanyang mga mata, isang kapayapaan na matagal nang nawala. Para kay Elena, ang pagiging malaya ay tila isang milagro. Para siyang bumata ng 10 taon, ang kanyang balat ay mas makinis, at ang kanyang mga mata ay masigla. Ang kanyang buhok, na dating mahaba at pinabayaan dahil sa dami ng iniisip, ay ngayon ay isang modernong bob cut na nagpapatingkad sa kanyang pino at sopistikadong anyo. Nakasuot siya ng isang eleganteng Burberry na damit na ang mga kulay ay bumagay sa malambing na sikat ng araw. Hindi na siya nag-aalala sa anumang bagay. Hindi na siya nagtatago ng sakit. Walang bakas na nakaraan sa kanyang presensya. Ang pinakamabisang anti-aging cream ay ang pagtanggal ng nakakalaso na asawa, bulong niya sa hangin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, puno ng kalayaan at tagumpay. Hindi niya akalain na ang pagtanggal sa isang tao ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang pagiging malaya ay nagpalabas ng kanyang tunay na kagandahan, ang kanyang tunay na lakas. Hawak niya ang kanyang iPad Pro na may makintab na screen. Nakatitig siya sa mga financial report ng Belmonte Realty Corp. Kahit malayo, patuloy niyang pinamamahalaan ang kanyang negosyo at ngayon mas maayos pa. Ang mga numero ay nagsasalita. 20% pagtaas ng kita, simula nang putulin ang lahat ng gastusin para kay Donato. Ang kanyang kumpanya ay lumalago, mas malakas, mas matatag. Ang pagtanggal kay Donato ay hindi lamang nagdala ng kapayapaan sa kanyang buhay, kundi pati na rin ng kasaganaan sa kanyang negosyo. Ang bawat sentimo na dati ay napupunta sa mga luho ni Donato ay ngayon ay nakakatulong sa paglago ng kanyang imperyo. Ito ay patunay ng kanyang talino, ng kanyang sakripisyo, at ng kanyang matibay na paninindigan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, isang matangkad at gwapong Caucasian na lalaki ang lumapit sa kanyang mesa. Ang kanyang boses ay malumanay at may paggalang. Siya ay ang isisi ng isang kilalang European architectural firm na nakarinig ng bahagi ng kanyang business call. Naakit siya sa katalinuhan at kumpiyansa ni Elena habang pinag-uusapan niya ang Asian real estate market. Sa isang sulyap pa lamang, alam niyang may kakaiba kay Elena. Hindi lang basta ganda, kundi isang lalim ng pag-iisip. Nagsimula silang mag-usap at si Elena, na dati ay sinasabihan ni Donato na boring tuwing pinag-uusapan niya ang negosyo, ay ngayon ay naging kaakit-akit at matalas. Ang kanyang mga salita ay puno ng kaalaman, ang kanyang mga opinyon ay matatag. Ipinakita niya ang kanyang galing sa pagtalakay sa mga global na trend sa real estate, sa mga bagong teknolohiya sa konstruksyon, at sa mga potensyal na pamumuhunan. Ang lalaki ay nakinig ng mabuti, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Elena, puno ng paghanga. Hindi siya nagulat sa kanyang galing. Sa katunayan, ito ang nagpataas ng kanyang interes. Ang iyong pananaw ay kahanga-hanga, ginang Elena, sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay may bahid ng paghanga. Madalang akong makakita ng ganoong talino at diskarte sa industriya na ito. Nang maghiwalay sila, magalang na hinalikan ng lalaki ang kamay ni Elena. Isang tunay na paggalang, walang bahid ng pagnanasa. Iniwan niya ang kanyang business card. Kinuha ito ni Elena at dahan-dahang inilagay sa kanyang mamahaling Hermes Birkin bag,
na regalo niya sa kanyang sarili. Hindi siya nagmadaling tawagan ito. Siya ay nasa kanyang key honeymoon with freedom, at ayaw niyang guluhin iyon ng anumang bagong komplikasyon. Ang kanyang kalayaan ang kanyang pinakamahalagang kayamanan ngayon. Nang dumating ang waiter para kunin ang bayad, iniabot ni Elena ang kanyang sariling black card. Isang tunay na black card na ginawa niya sa kanyang sariling pangalan, gamit ang kanyang sariling pera, ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Walang aberya, walang pagtanggi. Ang transaksyon ay matagumpay. Isang maliit na bagay, ngunit isang simbolo ng kanyang bagong kalayaan, ng kanyang ganap na pagkontrol sa kanyang buhay. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagsigaw, bulong niya sa kanyang sarili, habang tinitignan ang papalubog na araw sa scene, kundi ang hayaang maunawaan ng iyong kalaban na wala siya kung wala ka. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, ang kanyang isip ay malaya. Ang nakaraan ay naiwanan niya, at ang kinabukasan ay bukas para sa kanya, puno ng pag-asa at bagong simula. Si Elena ay bumangon, isang phoenix na mas maganda at mas malakas kaysa dati. Malayo sa mga nagniningning na ilaw ng Paris, sa madilim at maingay na labas ng Maynila, si Donato ay nagtatrabaho. Wala na ang mamahaling trade, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ngayon, siya ay isang dishwasher sa isang bulok at mabahong bar sa isang sulok ng syudad. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, ang kanyang balat ay magaspang, at ang amoy ng lumang pagkain at alak ay kumapit sa kanyang damit. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ang bawat galaw ay tila nagrereklamo, at ang kanyang kaluluwa ay walang laman. Donato! Bilisan mo dyan! Maraming plato pa, sigaw ng kanyang boss, isang matabang lalaki na may masamang ugali, na laging nakasimango. Ginagalaw niya ang kanyang mga kamay ng walang sigla, ang kanyang isip ay ligaw, pilit na inaalala ang mga araw na siya ang naguutos, hindi ang sinusumbatan. Nang magkaroon siya ng kaunting pahinga, umupo siya sa isang sulok, kinuha ang kanyang lumang smartphone, ang screen nito ay basag na basag. Ito ang kanyang tanging bintana sa labas ng mundo. Kumonekta siya sa libreng wifi ng bar, isang serbisyong hindi niya kailanman pinansin noon. Ang una niyang ginawa ay puntahan ang Instagram ni Elena. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang makita ang dating asawa na nagdurusa, na nagluluksa sa kanyang pagkawala, na nagpapahayag ng kalungkutan sa kanyang feed. Nais niyang makita ang kahit anong palatandaan na siya ay nagkamali, na si Elena ay nalulungkot nang wala siya. Ngunit ang nakita niya ay malayo sa kanyang inaasahan. Isang larawan ni Elena, nakatayo sa harap ng iconic na Eiffel Tower sa Paris, sa isang maliwanag na hapon. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang silk dress na kumikinang sa sikat ng araw. Hawak niya ang isang baso ng champagne, at ang kanyang ngiti ay maliwanag, puno ng kalayaan at tagumpay. Hindi siya ang babaeng nagdurusa. Siya ay isang reyna, nagdiriwang ng kanyang paglaya, na tila bagong silang mula sa abo. Binas niya ang caption. Ang bawat salita ay tumago sa kanyang puso na tila isang matalas na patalim. Ang tunay na buhay ay nagsisimula kapag sa wakas ay itinapon mo na ang basura sa labas ng bahay. Cheers sa kalayaan! Cheers sa muling nakuha na dignidad! Ang salitang i-basura ay umalingaw sa kanyang isip. Paulit-ulit. Basura! Basura! Ang bawat letra ay tila bumubuo ng isang nakakabinging ingay sa kanyang utak. Sino ang basura? Hindi niya inakala na ang salitang iyon ay maaaring tumukoy sa kanya. Sa loob ng matagal na panahon, pinaniwalaan niya ang kanyang sarili na siya ay mahalaga, na siya ay isang premyo. Ngunit sa sandaling iyon, tila may tumusok sa kanyang puso, isang pagising na mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagod. Ang lahat ng kanyang pagkakaila, ang lahat ng kanyang pagtatago sa sarili, ay tuluyan ng gumuho. Ang i-basura na tinutukoy ni Elena, iyon ay siya. Siya ang basura na itinapon. Hindi siya isang regalo, hindi siya isang kayamanan. Siya ay isang pasanin, isang nakakalaso na presensya na pinili ni Elena na alisin sa kanyang buhay.
Nagsimulang umagos ang mainit na luha sa kanyang maduming mukha. Ngayon, hindi ito luha ng galit o luha ng kahihiyan. Ito ay luha ng matinding pagsisisi. Isang pagsisisi na mula sa kaibuturan ng kanyang puso, isang tunay na pagkilala sa kanyang mga pagkakamali, sa kanyang mga kapabayaan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, marumi at magaspang, na may bahid ng dumi at grasa. Pagkatapos, muli niyang tiningnan ang nagniningning na imahe ni Elena sa basag na screen ng kanyang telepono. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang Manila at Paris. Ito ay langit at lupa. Wala nang pangalawang pagkakataon. Wala nang mamahaling buhay, wala nang mga kaibigan, wala nang tsulo na handang umalalay sa kanya. Ang lahat ay nawala dahil sa kanyang kayabangan, sa kanyang pagnanasa, sa kanyang bulag na pag-iisip. Siya ay naiwan na lamang sa isang buhay na puno ng pagsisisi, habang buhay na nagdurusa dahil sa pagkawala ng isang reyna na nagmahal sa kanya ng tunay. Isang reyna na pinakawalan niya dahil sa kanyang pagiging makasarili at pansamantalang kaligayahan. Ang ilaw ng bar ay sumasayaw sa kanyang mga luha, habang ang kadiliman ng pagsisisi ay tuluyang bumalot sa kanya, ang tanging tunay na kasama niya ngayon. Sa marangyang apartment ni Elena sa Paris, naglalakad siya patungo sa balkonahe. Ang simoy ng hangin ng taglagas ay yumakap sa kanya, tila bumubulong ng mga pangako ng kapayapaan. Wala na ang anino ng nakaraan. Si Donato, ang kanyang pangalan, ay tuluyan ng nabura sa kanyang alaala, tulad ng isang alikabok na inilipad ng hangin. Hindi na niya iniisip ang mga sakit, ang mga pagtataksil, ang mga luha. Ang mga iyon ay bahagi na ng isang kwentong tapos na, isang libro na kanyang isinara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kinabukasan, isang malawak at maliwanag na abot-tanaw na naghihintay sa kanya. Handa na si Elena na salubungin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Nagbihis siya para sa isang party, ang kanyang mga hakbang ay magaan, ang kanyang puso ay buo. Hindi na siya ang dating Elena, ang babaeng puno ng pagod at kalungkutan. Ngayon, siya ay isang simbolo ng kalayaan, ng pagbangon, ng isang diwa na hindi kayang balutin ng anumang kadiliman. Sa kanyang paghakbang sa bagong buhay, dala niya ang mga aral, ang mga karunungan na kanyang natutunan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang paghihiganti. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, ng paghahanap ng katarungan, at ng mga aral na nananatili, tulad ng isang matamis na alaala sa gitna ng kapaitan. Para sa mga magulang, ang unang aral ay tungkol sa limitasyon ng bulag na pagpapakasakit. Ipinakita ng buhay ni Elena na ang labis na pagbibigay, ang pag-aalay ng lahat ng walang hangganan, ay maaaring maging sanhi ng sariling pagkalimot. Ibinigay niya ang kanyang oras, ang kanyang yaman, ang kanyang pagmamahal kay Donato. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbunga lamang ng paghamak at pagtataksil. Nagbigay siya ng lahat, ngunit ang kapalit ay sakit. Ang kabaitan na sobra-sobra ay maaaring maging kahinaan, lalo na kung ito ay ibinibigay sa hindi karapat-dapat. Minsan, kailangan nating malaman kung kailan hihinto, kung kailan pipigilan ang ating sarili, upang hindi tayo tuluyang maubos. Ikalawa, binibigyang diin ng kwento ang masamang epekto ng pagkontrol sa anak sa ngalan ng ipagmamahal. Bagamat hindi sila magulang at anak, ang paraan ni Elena sa pagsuporta at pagtutustos kay Donato ay nagpakita ng isang bulag na pagkontrol pinansyal sa ngalan ng pag-ibig. Ang ganitong uri ng pagbibigay na tila isang gintong hawla ay hindi nagtuturo ng pasasalamat. Sa halip, ito ay nagpapalaki ng pagiging umaasa, ng pagiging tamad, at ng isang nakakalason na pag-ugali. Ang totoong pagmamahal ay nagpapalakas, nagtuturo ng sariling pagtayo, hindi nagtatali ng pag-asa o nagpapahirap sa pagtuklas ng sariling kakayahan. Pangatlo, ipinapaalala nito na ang pag-unawa at paggalang ang tanging pundasyon upang mapanatili ang isang pamilya, maging ito man ay kasal o kahit anong uri ng relasyon. Ang kasal ni na Elena at Donato ay gumuho hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa kakulangan ng paggalang sa isa't isa. Ang kawalan ng respeto ay nagbunga ng kawalan ng pagmamahal, ng pagtitiwala, at ng isang pamilyang tuluyang nawasak.
Kailangan nating pahalagahan ang bawat isa, unawain ang kanilang mga damdamin, at bigyan sila ng paggalang na nararapat. Para sa mga anak at sa mga sinusuportahan. Ang kwento ay nagbibigay ng malalim na aral tungkol sa halaga ng pasasalamat at responsibilidad. Si Donato ay kulang sa pasasalamat at responsibilidad sa lahat ng ginawa ni Elena para sa kanya. Inakala niya na ang lahat ng kanyang natatanggap ay karaniwan lamang na kanyang karapatan. Ngunit ang mga biyayang natatanggap ay dapat pahalagahan, hindi ang kinin. Ang bawat tulong, ang bawat pagmamahal ay may kalakip na pagtitiwala at dapat itong suklian ng katapatan at paggalang. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin, ang mga butil ng pagiging makasarili ay nagbunga ng pag-iisa at pagbagsak. Ikalawa, binibigyang diin na ang pagiging makasarili ay maaaring sumira sa pinakamagagandang bagay sa buhay. Ang makasariling pamumuhay ni Donato, ang kanyang paghahanap ng pansamantalang kaligayahan sa labas ng kanyang pamilya, ay sumira hindi lamang sa kanyang kasal, kundi pati na rin sa kanyang buong buhay. Ang kayabangan at pagnanasa ay tila isang apoy na sumunog sa kanyang mundo, at iniwan siyang walang anuman. Ang lahat ng kanyang pangarap at ambisyon ay nauwi sa wala dahil sa kanyang sariling kapabayaan. Ikatlo, hinihikayat nito ang kamalayan sa pagiging matanda, na walang sinuman ang may karapatang ituring na karaniwan ang pagmamahal ng magulang o ng kapareha. Ang suporta ni Elena ay kinuha ni Donato ng ganoon na lamang, na tila tubig na malayang dumadaloy. Ang kawalan ng pagpapahalaga sa pagbibigay ay nagdulot ng kanyang pagbagsak. Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim. Dapat nating alalahanin na ang bawat pagmamahal ay maihangganan at dapat itong pahalagahan bago pa ito mawala. Tungkol sa katangian ng tao sa makabagong panahon. Una, nililinaw ng kwento ang hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti. Ang mga aksyon ni Elena ay hindi lamang personal na paghihiganti, kundi isang paraan din ng pagtatatag muli ng katarungan para sa kanyang sarili. Ito ay isang pagising pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis, isang pagkuha muli ng kontrol sa kanyang buhay. Ang katarungan na nangangahulugang tuwid at tama ay ang kanyang naging gabay. Ikalawa, ipinapakita nito ang kapangyarihan ng katahimikan at aksyon. Pinili ni Elena ang tahimik ngunit matalim na pagpaplano upang kumilos ng may desisyon at epektibo sa halip na gumawa ng ingay. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagreklamo o pagpapakita ng galit. Sa halip, siya ay kumilos ng may talino na nagdulot ng mas malalim at mas matinding epekto. Ang kanyang katahimikan ay naging kanyang pinakamatalim na sandata. Ikatlo, pinatutunayan ng kwento na ang kabaitan ay tunay na maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. Ang kabaitan at pagpapakasakit ni Elena ay inabuso, at ito ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang pagiging mahina, at kailangan nating protektahan ang ating sarili mula sa mga taong umaabuso sa ating pagmamahal. Ikaapat, minsan, ang matalino at mapanuring paghihiganti ay isang anyo ng paggising ng moralidad. Ang mga aksyon ni Elena ay nagtulak kay Donato na harapin ang bunga ng kanyang mga ginawa at magkaroon ng pagsisisi, kahit nahuli na ang lahat. Ito ay isang paraan ng pagbabayad na kinailangan niyang maranasan upang makita ang kanyang mga pagkakamali at ang halaga ng kanyang nawala. Ang kanyang pagbagsak ay naging kanyang aral. Sa huling sandali, iniiwan ni Elena ang lahat ng madilim na nakaraan at ang basura ng kanyang buhay sa isang bulok na bar sa Maynila. Siya ay lumalakad patungo sa kinabukasan, sa mga ilaw ng Paris, isang bagong Elena, malaya, matapang at buo. Ang kanyang buhay ay isang patotoo na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagpapakawala sa mga bagay na nakakalason at ang tunay na katarungan ay magaganap sa tamang panahon. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos dito. Ano ang palagay niyo sa naging desisyon ni Elena? Kayo ba, kung nasa posisyon niya, iba ang inyong gagawin? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaliwanag sa inyong isip o nagpakirot sa inyong puso,
Huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan ninyong madarama rin ito. At mag-subscribe sa channel ng Luha at Katahimikan upang hindi mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod maaaring kayo mismo ang maging bida.